Jeremy Grant at dating player ng Lakers na sa Warriors na yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Lumipat na ng Golden State Warriors ang dating player ng Lakers na si Blake Hinson. Ito nga yung player na inalis ng Lakers sa kanilang two-way spot para mapag-sign nila si Christian Koloko. Kaya naman ay nag-sign na lang ito ng Exhibit 10 training camp deal sa Warriors. Marami pa namang Lakers fans ang nanghinayang sa player na ito. Bukod kasi sa 6'8" nitong tangkad ay sharpshooter talaga itong si Blake Hinson. Na noong naglalaro pa nga ito sa college sa Pittsburgh last season ay nag-average ito ng 18 points na may 42% shooting beyond the arc. Nadala pa nga niya ang kanyang magandang performance sa Summer League dito sa Lakers, na kung saan sa kanilang last game laban sa Chicago Bulls, ay nakagawa ito ng 25 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Kaya naman ang pagdating nito sa Golden State Warriors, ay may pagkakataon nito na makonvert sa two-way contract ang kanyang kontrata bago magsimula ang regular season. Bagamat puno pa nga ang slot sa mga two-way contracts ng Warriors. Pero kung makikita naman nila sa training camp na mas deserve ni Blake Hinson ang mapabilang sa kanilang mga two-way contracts, ay walang dahilan ng Golden State Warriors para hindi mag-release ng isang player para kay Blake Hinson. Na bagay nga ito sa kanilang sistema na more on 3-point shooting team. Lalo at itong si Blake Hinson ay kilala na sharpshooter sa college. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na nasa Golden State Warriors na itong dating player ng Lakers na si Blake Hinson? Samantalang meron namang isang trade na kung saan ay hindi kailangan ng Lakers na magbigay ng isang first round pick para makuha si Jeremy Grant. Alam naman natin na gusto ng Lakers na manalo ng isa pang championship kasama sila LeBron James at Anthony Davis. Pero wala nga sila gaanong upgrade na ginawa sa kanilang roster nitong off-season. Bagamat na-draft nila itong sila Dalton Kenneth at Bronny James, ay tanging si Dalton Kenneth pa lang naman dyan ang masasabing rotational player na magagamit nila kaagad. Na inaasahan pa nga itong si Bronny na ilalagay na muna ito ng Lakers sa kanilang developmental league sa South Bay Lakers sa G League. Isa pa nga sa nadagdag na maaaring maging rotational player sa Lakers ay itong si Christian Koloko na isang sentro. Pero magkaganon pa man mga idol ay kulang pa rin ang Lakers ng isang star player para makasabay sa mga malalakas na teams lalo na sa West. Na maaari nga nilang kunin via trade itong si Jeremy Grant sa Portland Trail Blazers. Maaari na ngang pumayag ang mga ito sa mas mababang offer mula sa Lakers. Alam naman natin na sa ngayon ay nasa full rebuild mode ang Blazers sa kanilang mga young players. Kaya kailangan talaga nilang ibigay na ang malaking kontrata ni Jeremy Grant na mag-e-expire pa nga sa taong 2028. Ito ay para hindi sila matali sa long-term cap space sa malaking kontrata ni Jeremy Grant. Kaya naman ay may perfect na offer ang Lakers para maalis ng Blazers ang expensive contract ni Jeremy Grant sa kanilang kupunan. Maaari nang ibigay ng Los Angeles Lakers sila Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at isang 2025 second round pick para makuha itong si Jeremy Grant, na kapag nagkataon ay magkakaroon ng Lakers ng isang veterano na 3&D player. Alam naman natin na kaya ni Jeremy Grant na mag-contribute ng 20 points per game, na isa nga itong scorer at isang all-around defensive game. At isa pa mga idol, bagamat isang mahusay na forward itong si LeBron James, pero yung kanyang physical na pangangatawan ay nagdi-decline na rin naman dahil sa kanyang edad. Kaya naman ay oras na para magdagdag ang Lakers ng isang wing player na katulad ni Jeremy Grant, na dito nga ay maaari na si LeBron James na mag-focus sa kanyang ball handling at sa iba niya pang ginagawa para makascore. Last season ay nag-average naman si Jeremy Grant ng 21 points, 3 rebounds at 2 assists per game. At dahil na nga rin ito sa pagiging 3-level scorer niya at kaya niya pang maglaro sa pagiging aggressive sa depensa. Nahuli pang ang naglaro si Jeremy Grant sa playoffs ay noong 2020 sa Denver Nuggets. Kaya naman kapag napunta ito sa Los Angeles Lakers kasama nila LeBron James at Anthony Davis, ay panigurado na malaki ang chance ni Jeremy Grant na hindi lang makapasok ng playoffs kundi ang manalo na rin ng isang NBA title. Na para naman sa Portland Trail Blazers, ay kung titingnan nga daw ang kanilang mga guards at bigs ay mukhang nasa tamang direksyon na ang kanilang kupunan. Nasa kanilang starting backcourt ay andyan sila Shaedon Sharpe at Scott Henderson. Habang sa kanilang mga bigman ay andyan naman sila DeAndre Ayton, Robert Williams at ang rookie na si Donovan Clingan. Pero kulang na nga sila sa mga talented na wing at tanging si Deni Avdija lang ang nakuha nila ngayong summer via trade. Na bagamat makukuha ng Portland Trail Blazers itong si Rui Hachimura na may edad ng 26 years old, ay hindi naman daw ito pang long-term solution para sa Portland at maganda raw itong gamitin sa trade para makakuha pa ng maraming assets bilang kapalit. Malaki pa naman ang contribution na magagawa ni Rui Hachimura sa kung saan man siyang team sa NBA mapupunta. Lalo last season sa Los Angeles Lakers ay nag-average ito ng 13 points at 4 rebounds.
na may impressive naman na 42% sa 3-point area. Kaya marami pa ding kupunan ang magkaka-interest dito. Habang para naman kay Gabe Vincent na 11 games lang naglaro last season dahil sa injury, ay maaari naman itong gawing bench player ng Portland Trail Blazers para maging mentor nila Scott Henderson at Shadon Sharpe. At para naman kay Jalen Hood-Schifino ay maaari na muna itong bigyan ng oras ng Portland para ma-develop ang kanyang skills. Lalo at isa itong versatile na combo guard na pwede nga itong maglaro kahit saan sa posisyon na ito. Maaari nga siyang maging backup point guard ni Scott Henderson pagdating ng oras. Kaya dapat nang gawin ng Portland Trail Blazers ang trade na ito bago pa magsimula ang 2024-25 season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?